Nagmakaawa ang dalaga sa dati niyang ex para magtrabaho dito kahit labandera para may maipakain sa anak nila na ayaw niyang aminin sa lalaki na nagkaanak sila dahil ikakasal na nga ito. Magkabalikan kaya sila? Mrs., wala na po kayong dapat ikabahala, okay na po ang anak niyo. Ang kailangan niyo lang po ngayon ay magpahinga. Make sure lang din na iti-take niya itong mga gamot niya sa tamang oras. Sabi nga ng doktor kay Lyra habang nakayuko ito at nagre-reseta ng gamot. Tumango si Lyra. Salamat po, Dok. Pinaling ni Lyra ang paningin sa anak niyang si Mikay. 4 na taong gulang na nga na nakaupo nga sa gilid ng hospital bed. Yakap-yakap nito ang laruan nitong manika na niregalo ni Lyra nung first birthday pa nga nito gamit ang unang sweldo niya bilang pagiging labandera sa barangay nila. Mama, uuwi na ba tayo? Tanong bigla ni Mikay. Halata sa mukha nitong natatakot ito sa doktor at mga nurses na dumadaan. Yes, iha. Uuwi na kayo pagkatapos nito. Sagot ng doktor sabay abot nga kay Lyra ng reseta. Makinig ka kay mama mo at inumin mo ang gamot mo para hindi na tayo maulit magkita, ha? Napanguso si Mikay. Namimigay ka ng candy pero nanunusok ka naman ng needle. Parehong natawa si Lyra at ang doktor dahil sa sinabi ng bata. Nagpaalam na nga si Lyra bago sila umalis ng ospital para dumaan nga muna sa butika at bumili ng gamot bago dumiretso sa kanyang trabaho. Premature at kulang nga sa buwan si Mikay nung ipinanganak ni Lyra. Kaya lumaki itong lapitin ng sakit. Dagdag pang hindi maganda para sa lumalaking bata ang lugar kung saan sila nakatira ngayon. Sa isang buwan, halos kada linggo na nga lamang bumibisita sa ospital si Lyra dahil kung hindi inaatake ng allergy ang anak. Hihikay naman o kaya lalagnatin. Hiniga si Mikay kaya sila napapuntang ospital. Ang sabi ng doktor ay dahil sa polusyon sa hangin na nalalanghap ng bata kapag sinasama niyang bumiyahe papuntang trabaho. Hindi rin naman kasi pwedeng iwan ni Lyra ang anak sa bahay nila. Bukod sa walang magbabantay, wala siyang tiwala sa mga kapitbahay nila. Habang nakasakay sila sa tricycle papunta sa trabaho ni Lyra, nakatingin si Mikay sa malaking bahay na last year lang na kompleto ang construction. Mama, look ko ang big ng house! Manghang sabi nga ni Mikay sabay turo sa bahay. May pretty princess kaya sa loob? Napatingin na nga rin sa magarbang bahay si Lyra. Ang alam ni Lyra ay anak ng governor nila ang may-ari ng mansyon na nasa abroad dahil doon nag-aral at nagtatrabaho. Binalik ni Lyra ang paningin kay Mikay sa kamatamis ng ngumiti. Sigurado akong hindi pretty ang princess na nandyan sa loob. Walang mas pretty kaysa sa bibi ko, syempre. Marahang pinisil at pinanggigilan ni Lyra ang bilog at mamula-mulang pisngi ni Mikay. Humagik-gik naman si Mikay. Mas big pa rin ang house ni Tita Eliza. And pretty din si Tita Eliza, binibigyan niya po ako ng foods at sinasamahan maglaro. Hagik-gik ni Mikay. Si Tita Eliza ay ang biyudang kasalukuyang amo ni Lyra kung saan siya naglalabada araw-araw. Bukod sa mas malaki ang binibigay nito sa kanya, binabantayan din nito mismo si Mikay tuwing nagtatrabaho siya at minsan pa nga ito ang nag-aabot ng labada na okay na, tapos na at pwede na ngang idala sa kwarto ng mga amo nila. Wala namang problema sa ginang dahil mag-isa lang nga lamang ito sa buhay at natutuwa ito kay Mikay kapag nandoon sila. Tumawa si Lyra. Oo, tama ka. Pero behave ka lang mamaya sa house ni Tita Eliza para hindi na natin ulit makikita si Monster Doctor. Napanguso si Mikay at niyakap ang manika. Takot ako kay Dr. Monster. Bad siya, tinutusok niya ng needle yung kamay ko po lagi.
Mapait na napangiti si Lyra. Hinaplos niya na nga lamang ang ulo ng anak para aluhin ito at para ipaalala sa sarili niyang kailangan niyang magsikap sa buhay para maiahon ang buhay nila mula sa hirap para hindi na nga magtiis ang anak niya. Pagkarating niya na Lyra sa bahay ng among si Eliza, tutok na kaagad siya sa trabaho. Minsan siyang inoferan ng ginang na tumira sa bahay nito pero ayaw ni Lyra dahil baka may sabihin ng mga kamag-anak nito. Lyra, siya nga pala. May sasabihin pala ako sa'yo. Tawag nga ni Tita Eliza kay Lyra habang siya ay nagsasampay ng mga damit. Tulog na yata si Mikay dahil hindi nito kasama ang bata. Ano po yun? Tanong nga kagad ni Lyra at pinunas ang basang mga kamay sa suot niyang apron. Kita mo yung mansyon na nadadaanan niyo pa uwit pa rito? Naghanap daw sila ng mga magiging maid doon dahil uuwi ang may-ari galing abroad. Kasamang fiancé. Last week pa ang hiring nito pero may isa kasing nag-back out kaya naghahanap ngayon ng pwedeng ipalit. Kako, baka pwedeng ikaw na lang. Sabi nga ni Tita Eliza. Humarap nga si Lyra sa ginang. Talaga po? Paano po ang trabaho ko rito sa inyo? Umiling si Tita Eliza. Naku, ayos lang. Hahanap na lang ako ng iba. Ikaw ang nirekomenda ko sa kanila dahil ikaw ang kakilala ko. Malaki ang sweldo kasi doon. Ayaw mo naman kasing tulungan kita financially para kay Mikay. Kaya ito na lang ang ibibigay ko sa'yo. Alam kong mas kailangan mo yun. Napakurap si Lyra. Naku, sigurado po kayo? Ayos lang naman po sa akin kung... Hindi na natapos pa ni Lyra ang sasabihin dahil inangat na nga ng ginang ang kamay. Ayos lang din sa akin, Lyra. Basta bibisitahin niyo pa rin ako ni Mikay rito. Mamimiss kong kalaruang batang yun. Napangiti si Lyra. Kahit hindi niya kadugo ang ginang, tinuring na sila nitong kapamilya. Maraming beses nang natulungan ni Tita Eliza si Lyra. Ito rin ang tumulong kay Lyra sa pagbabayad ng hospital bills nung kapapanganak niya lang kay Mikay. Sige na, umuwi na kayo ng maaga ni Mikay. Bukas daw kailangan mo nang pumasok sa mansyon para makita kayo ng mayordoma at ng may-ari mismo ng bahay. Dagdag pa nga ni Tita Eliza. Kaya naman maagang tinapos ni Eliza at Lyra ang trabaho. Umuwi na nga sila Lyra at Mikay para makapaghanda siya. Binigay na nga rin ni Tita Eliza sa kanya ang mga kailangan niyang dalhin at suotin para bukas. At noong dumating na ang bukas, iniwan muna ni Lyra si Mikay kay Tita Eliza bago siya dumiretso sa nag-iisang mansyon na malapit sa kung saan siya nakatira. May ilang nakatayo rin sa harap ng mansyon na pareho ng suot kay Lyra. Itim na dress na may puting apron. Mukhang mga excited ang mga to habang si Lyra ay kinakabahan sa hindi nga niya malamang dahilan. Balita ko, poging magiging amo natin. Bulong nga ng isang babae na nasa mid-20s pa lamang yata. Ay nako, sure yan. Ang ganda kaya ni Bianca. Anak ba naman ni Gov Francis? Naabutan ni Mama si Gov nung kabataan niya, dapat lang talaga ka-level nila ang mapapangasawa ni Bianca. Segunda naman, nang kasama nito bago sila sabay, na natigilan. Bumukas ang malaking double gate ng mansyon at bumungad sa kanila ang sa tingin niya ay mayordoma ng mansyon. Form 1 line at saka kayo sumunod sa akin sa loob. Anunsyo nga ng mayordoma. Sinunod naman nila kagad ang sinabi nito at saka sila naglakad papasok. At habang naglalakad sila, hindi maiwasan ni Lyra na ilibot ang paningin sa paligid. Si Sir Adrian mismo ang pipili kung kukunin niyang kasambahay, kaya umayos kayo kung gusto niyong mapili. Sabi ng mayordoma. Nagulat si Lyra sa narinig. Nandito na pala mismo sa mansyon ang may-ari. At ito pa mismo ang pipili. Bumilis kagat ang tibok ng puso niya
At nung nasa living room na nga sila ng bahay, natigil sa paghinga si Lyra. Lalo na nang nakita niya kung sino ang nakaupo ngayon sa gitna ng mahabang sofa. Makapal at itim na buhok nga at mga kilay. Mga matang malalim, light brown at nakakaakit. Ilong na matangos, mga labing mapula-pula at kissable. Ang panga nito na sobrang defined na parang detalyadong inukit ng Diyos. Malapad na balikat at katawang mala-Greek god. Napaka-perpekto. Guwapong-gwapo at sobrang nakakaakit. Inangat nito ang tingin mula sa hawak na folder. Kaya nahigit na nga lamang ni Lyra ang hininga nang magsalubong ang paningin nila. Iniwas kagad ni Lyra ang tingin. Maring pumikit si Lyra at ilang beses kinumbinsi ang sarili na ang lalaking nakaupo ngayon sa sofa ay hindi ang inaakala niyang tao. Hindi alam ni Lyra kung anong mararamdaman sa mga oras na yun. Kaya pala siya kinakabahan kanina dahil ang taong magiging amo niya ay ang ex lang naman niya, mismong si Adrian. Sa peripheral vision ni Lyra, nakita niyang tumayo si Adrian kaya mas dumoble ang kabog ng dibdib niya. Everyone is hired, except for her. Biglang salita nga ni Adrian kaya napabaling nang tingin dito si Lyra. Napakurap na nga lamang si Lyra nang makitang sa kanya nakatingin si Adrian at seryosong mukha nito. Ako ba? Tanong ni Lyra, sabay turo sa sarili. Nagbuga ng hangin si Adrian bago binaling ang paningin sa mayordoma. Escort her out. Ang mga hindi ko binanggit pwede mo na kaagad turuan ngayong araw. Napasunod na nga lamang ng tingin si Lyra kay Adrian nang lumakad na nga ito paalis at iniwan sila. Nagtataka at gulat namang nakatingin sa kanya ang iba niyang kasama. Te, may kasalanan ka bang nagawa kay sir? Mukhang may galit siya sa iyo eh. Komento pa nga ng katabi niya. Hindi makapagsalita, sa gulat si Lyra. At wala na nga siyang nagawa nung hinila na nga siya ng mayordoma palabas ng mansyon. Teka lang ho. Hindi na natapos pa ni Lyra ang sasabihin dahil pinagsarahan na nga siya ng mayordoma ng gate noong nakalabas na nga siya. Napatitig na nga lamang siya sa gate bago naihilamos sa muka ang mga palad. Seryoso ang mukha ni Adrian kanina habang nakatingin sa kanya. Pero alam ni Lyra na galit ito sa kanya. Kahit ilang taon na nga ang lumipas, may galit pa rin pala sa kanyang lalaki. Hindi niya inaasahang magkikita sila ulit at sa ganitong paraan pa talaga. Kaya naman, kahit gumabi na, hindi pa rin umalis si Lyra sa tapat ng mansyon ni na Adrian. May ilang dumaan ng nagakalang pulubi siya at tinaabutan pa nga siya ng pera at pagkain pero tinanggihan niya. Hinihintay niya kung kailan lalabas si Adrian para makausap niya itong tanggapin siya bilang kasambahay nito. Kung kailangan niyang magmakaawa para sa anak kay gagawin niya. Nilalamig nga si Lyra at napabahing na nga lamang siya. Habang pinupunasan niya ang ilong, napansin niya ang kotseng papalapit kaya tumayo siya. Huminto ang kotse. Sa tapat ni Lyra at bumaba mula sa backseat ang isang napakagandang dalaga na halatang may dugong bughaw. Good evening! Bati ng babae kay Lyra. Malambing ang boses nito. Nginitian nito si Lyra. May kailangan po ba kayo? Taga rito po kayo? Napatitig nga si Lyra sa babae. Taga rito sa mansyon daw ito. Malamang si Bianca ito at si Adrian. Kaya naman nakaramdam si Lyra na parang may tumutusok nga sa dibdib niya. Pinilit ni Lyra ng umiti para hindi magmukhang walang modo. Good evening po ma'am. Ako po si Lyra, bala ko po sanang mag-apply bilang kasambahay rito po sa mansyon kaso pinalabas po ako kaagad eh. Napasinghap si Bianca. What? Oh no, si Adrian talaga. Napahawak sa noo si Bianca. I'm so sorry he did that to you. Come with me sa loob. Kakausapin ko siya, I told him to hire everyone.
Hinayaan na nga lamang ni Lyra si Bianca nang hawakan ng dalaga ang palapulsuhan niya. Sabay marahan nga siyang hinila nito pasabay sa paglalakad papasok ng mansyon. Sa postura, pananalita o galit itsura pa lamang ni Bianca, alam na nga ni Lyra na mabait ito at mukhang maalaga ito kay Adrian. "Stay here. Aakyatin ko lang siya sa kwarto niya at kakausapin ko," sabi ni Bianca. Pagkarating nila sa living room, nagtawag si Bianca ng maid para handaan ng merienda. Si Lyra bago ito tuluyang umakyat sa taas. Habang naghihintay si Lyra, nilibot niyang muli ang paningin sa loob ng mansyon. Napalunok na nga lamang si Lyra habang iniisip na noong sila pa lang ni Adrian, naalala niyang sa lumang sofa at sirang bahay nito para sila naglalagi noon. Pero ngayon, may sariling mansyon na nga si Adrian. Mapait na napangiti si Lyra. "Natupad mo na sa wakas ang pangarap mo, Aid." Iinom na nga sana si Lyra sa basong hawak niyang may juice nang makarinig siya ng mabibigat at mabilis na yabag ng mga paa mula sa taas. Napatayo na nga si Lyra nang makitang si Adrian palang lumabas. Magkasalubong ang mga kilay nito at mukhang galit na galit. "Good evening." Hindi na natapos pa ni Lyra ang pagbati dahil pagkababa nga ni Adrian sa hagdan, lumapit kaagad dito sa kanya. Saka siya kinaladkad palabas ng mansyon. Nabitawan pa nga niya ang hawak na baso kaya nabasag yun sa sahig. Nasaktan si Lyra sa lakas ng pagkakahawak nito sa braso niya. Pero hindi na nga siya nagsalita dahil baka mas lalo pang magalit si Adrian sa kanya. Nung malapit na nga sila sa gate ng mansyon, sakalang binitawan ni Adrian ang braso niya. Pakiramdam niya ay matatanggal ang kanyang braso dahil sa lakas ng pagbitaw nito. "Pinalis na kita. Bakit ka pa bumalik?" Malalim at mariin nga ang boses na tanong nito. Napatras si Lyra. "Gusto ko lang ng trabaho." "E di sana sa iba ka maghanap. Hindi nga kita tatanggapin dito." Putol nga ni Adrian sa kanya. "Adrian, please." Humakbang si Lyra papalapit. "Kailangan ko lang talaga ng trabahong to. Kahit bilang labandera na lang para hindi mo ako makita araw-araw basta tanggapin mo lang ako." Tumalim ang titig nga nito sa kanya. "Give me one good reason para tanggapin kita." "Dahil para may maipakain ako kay Mikay, sa anak natin," ang lumabas sa utak ni Lyra. At muntikan na nga niyang masabi pero mabuti na nga lamang at napigilan niya ang sarili. Napayo ko na nga lamang si Lyra. "Gagamitin mo pa ang fiancé ko." Sarkastikong tumawa nga si Adrian. "Akala ko ba ayaw mo nang makita ang mukha ko? Kaya nga hindi ka pumunta nung araw na aalis na ako papuntang US kahit nagmakaawa ko sa iyo, hindi ba?" Mariing napapikit si Lyra. Gusto niyang magpaliwanag. Pero wala na nga rin namang silbi ang paliwanag niya dahil matagal na nga yun. At ikakasal na nga si Adrian kay Bianca. "Adrian, love?" Narinig nila ang boses ni Bianca mula sa main door ng mansyon. Nang tignan nila, nakatayo sa may pintuan si Bianca at halatang concern sa mukha nito. Nagbuga ng hangin si Adrian. "Mauna ka na muna sa kwarto, love." "I like her, love." Biglang putol nga ni Bianca sa sinasabi nga ni Adrian. "Hindi naman talaga magbabago ang isip mo?" "Love," tawag nga ni Adrian sa fiancé na para bang nagmamakaawa. Ngumiti si Bianca. "Sakto, kailangan ko ng personal maid habang nandito ako, love." "Marami tayong maid sa loob." Saad naman ni Adrian. Umiling si Bianca. Busy na sila sa house chores at ibang preparations para sa kasal natin next month, love. Gusto ko si Lyra. Napabuga ng hangin si Adrian. Ayaw na ngang makipagtalo pa sa fiancé. Kaya kahit labag sa loob ni Adrian, "Fine, we will hire her as your personal maid inside the house." Sabi na nga lamang nito. Tinapunan ng matalim na titig ni Adrian si Lyra. Bago nagmarcha papasok ng mansyon si Adrian. Sinundan nito ni Lyra ng tingin. Pero nalipat ang tingin niya
Kay Bianca na malawak ang ngiti sa kanya. I'm sorry ulit, Lyra. But congrats din. You can start working here as soon as tomorrow. Good night. Sad na nga lamang ni Bianca. Ngumiti si Lyra. Maraming salamat po, ma'am. Good night po. Tumango lang si Bianca bago ito lumakad papasok sa mansyon nito. Napakagat na nga lamang si Lyra sa ibabang labi. Hindi niya inaasahang magiging maid siya ng ex niya, na ama para talaga ni Mikay. Pero kahit nandito na nga si Adrian, wala siyang balak na ipaalam dito na may anak sila. Kaya kahit hindi siya komportable, magtatrabaho pa rin siya sa mansyon para may ipambuhay nga sa anak niya. Kinabukasan maagang pumasok nga sa mansyon si Lyra. Gusto pa nga sanang sumama ni Mikay nung nalaman nga nitong sa mansyon siya magtatrabaho. Pero mabuti na lang at madaling pakiusapan ng anak at naiwan niya ulit ito kay Tita Alyssa. Nasa kusina sila ngayon habang sinasabihan ng mayordoma kung ano ang mga dapat gawin at hindi dapat. Habang nandito sa mansyon, inassign din sila kung saan sila magtatrabaho at dahil magiging personal maid nga ni Bianca si Lyra, naiwan si Lyra sa kusina dahil maraming bili ng mayordoma. Kumpara kay Sir Adrian, hindi morning person si Ma'am Bianca, kaya ang first meal niya sa umaga 10:00 na. Huwag mo siyang bigyan ng kanin kapag umaga. Nagkakape siya pero dapat may creamer at asukal. Sunod-sunod nga na bili ng mayordoma. Tango lang naman ang tango si Lyra habang nililista niya. Sa utak ang lahat ng lumalabas nga sa bibig ng mayordoma. At noong natapos na ito, saka nagluto si Lyra ng kakainin ni Bianca. Tapos nang prituhin ni Lyra ang bacon at ang toast. Kaya kumuha nga siya ng itlog sa ref. Bibiyakin niya na nga sana nang biglang may nagsalita mula sa likuran niya. Allergic si Bianca sa eggs. Mariing sabi nga ng boses ng isang lalaki mula sa likuran ni Lyra na siguradong si Adrian. Kaya napaigtad na nga lamang siya sa sobrang gulat. Nilingon ni Lyra si Adrian. Po? Napatitig si Lyra kay Adrian, naka-corporate suit ito at fresh na fresh. Mukhang pupunta ito sa trabaho. Napabuga ng hangin si Adrian. Huwag mong ibigay kay Bianca ang itlog. Allergic siya dyan. Hindi ba sinabi sa'yo ng mayordoma? O hindi ka nakikinig? Nakpakurap si Lyra. Pero paborito mo ang itlog, hindi ba? Malasado na sunny side up na, saka bubudbura ng pepper kapag luto na. Nagsalubong ang mga kilay ni Adrian at tinapunan nga ng matalim na tingin si Lyra. Kinutusan naman ni Lyra ang sarili sa utak niya dahil kusang lumabas nga sa bibig niya ang mga yun. What makes you think I still eat what I ate before? Parang may ibang pinapahiwatig na tanong ni Adrian. Na para bang sinasabi nito na marami na ngang nagbago ngayon. Nakagat ni Lyra ang labi niya. I'm sorry sir, hindi na po mauulit, hindi ko sinasadya. Dapat lang. Mariin at tipid nga na sabi ni Adrian bago nagmarcha palabas ng mansyon. Napabuga na nga lamang ng hangin si Lyra at napakamot sa ulo. Noon kasi nasanay nga siyang nilulutuan si Adrian palagi. Akala niya nakalimutan na ng utak at katawan niya ang lahat tungkol kay Adrian. May naiwan pa rin pala. Binalik na nga lamang ni Lyra ang itlog sa ref at inayos na nga ang pagluluto. Nilagay niya lahat sa iisang tray ang mga pagkain bago umakyat papunta sa kwarto ni Bianca. Ma'am, breakfast po! Katok nga ni Lyra sa pinto. Walang sumagot kaya sinubukan nga ni Lyra na pihitin ang doorknob at noong bumukas ang pinto kusa na nga siyang pumasok sa loob. Bumungad kaagad kay Lyra ang mabango at babaeng babae na amoy ng kwarto ni Bianca. Puti lang ang mga pader nito pero may mga Polaroids na nakasabit. Lumapit si Lyra sa pader at tinignan ng mga pictures. May mga picture na mag-isa lang si Bianca pero meron namang kasama ang pamilya. Pero mas marami nga ang kasama nito ay si Adrian. Napako ang paningin ni Lyra sa picture kung saan parehong nakangiti sina Bianca at Adrian. Habang nakaangat nga ang kamay ni Bianca na may singsing sa daliri.
Parang tinusok ng karayom ang dibdib ni Lyra lalo na't parehong masaya ang dalawa sa picture, lalo na si Adrian. Lyra? Biglang may nagsalita sa gilid ni Lyra kaya napaigtad siya. Nagbaling nga ng tingin dito si Lyra at nakita niyang bumangon na pala si Bianca. Kinukusot pa nga nito ang mga mata at magulo rin ang buhok. Lumapit kagad si Lyra kay Bianca. Ma'am, breakfast po. Sabi kasi ni Sisa na 10:00 po kayo kumakain ng breakfast. Tumango si Bianca. Yes, maliligo lang muna ako. You can leave the tray right there. Diyan ako kakain. Inaantok na sabi pa nga ni Bianca. Tinuro nito ang table na nasa gilid habang humihikab. Sinunod naman kaagad ni Lyra ang utos ng amo. Bumaba na nga ng kama si Bianca at pumasok sa bathroom. Lalabas na nga sana si Lyra pero sumilip sa pintuan ng bathroom si Bianca. Lyra, wait! Tawag nga nito, kaya napalingon siya at ngumiti si Bianca. Samahan mo ko mamaya, pupunta akong mall bibili ng shoes. Tumango si Lyra. Sige po ma'am. Sa kabilang dako nasa opisina nga si Adrian, tapos na nga siya sa trabaho niya at lunch break na. Pero ang utak niya ay naiwan pa rin sa mansyon nila. He can't believe na nagkita ulit sila ni Lyra pagkalipas ng ilang taon. Pagkatapos nitong durugin ang kanyang puso, nagpakita ulit ito na para bang walang nangyari at nagmakaawa pang gawing maid sa bahay nila. Kung hindi nga lang pinilit nga ng kanyang fiancé ay hindi niya talaga kukunin si Lyra. Ang daming nagbago sa itsura ni Lyra. Simula noong huli nga silang nagkita, mas payat na nga si Lyra ngayon at mas maputla pa. Pero nandoon pa rin naman ang kurba ng katawan. Halata na rin ang eye bags nito at hindi na nga kasing pula ng dati ang mga labi nito. Parang mas mukha pa nga itong miserable kesa sa kanya na sinaktan mismo ng babae. Ano ba ang mga pinaggagawa nito sa loob ng ilang taon? Mariing napapikit na nga lamang si Adrian para tigilan ang pag-iisip kay Lyra. Nahila pabalik sa realidad si Adrian nang makarinig ng katok mula sa pintuan. Bumukas ang pinto at pumasok ang sekretarya. Sir, good noon po. Nasa labas po si Gov Francis, hinahanap po kayo. Sabi nga nito. Napatayo kaagad si Adrian. Lalabas ako. Tumango ang sekretarya at umalis na. Lumabas naman kaagad ng opisina si Adrian para batiin ang kanyang future father-in-law na si Governor Francis na nakaupo sa sofa ng lobby ng kanyang opisina. Nang makita nga ni Gov Francis si Adrian, kagad itong tumayo at ngumiti. Good day, Adrian. It's nice to see you again. Gov, it's nice seeing you again too. Lumapit nga si Adrian dito at sinalubong ang yakap nito. Tinapik ni Gov Francis ang likod niya. It's okay. You can call me Dad. After all, magiging anak na rin naman kita kapag kinasal na kayo ni Bianca. Tumawa nga si Gov Francis, kaya natawa na rin si Adrian. Kumain ka na ba ng lunch? Tanong ni Gov Francis. Umiling si Adrian. Not yet, may kailangan pa akong tapusin. Mamaya na yan. Pagbutol nga ni Gov Francis, sasabihin ni Adrian. Kumain tayo ng lunch. Magkwentuhan tayo over lunch. Ngumiti si Adrian sa katumango. Sure, Dad. Tumawa si Gov Francis at tinapik nga ang balikat niya bago sila sabay na lumabas ng opisina ni Adrian. Gamit nila ang kotse ni Gov Francis habang papunta sa isang restaurant kung saan suki ang governor. Habang nasa biyahe sila, kinukwento nga ni Adrian ang buhay nila ni Bianca sa Canada rito. Noong nakarating na nga sila sa resto, kabababa lang ni Adrian ng kotse nang makita niya ang isang batang babae na may bitbit na manika. Naka-pink ito na dress at naka-twin pigtails ang buhok. Hindi niya maalis ang mga mata sa bata dahil familiar sa kanya ang itsura nga nito. Nilibot ng batang paningin sa paligid bago nagsalubong ang mga kilay nito. Napakurap si Adrian dahil pati nga pagkunot ng noon nito, familiar. May lumapit na ginang sa bata
at may inabot na ice cream. Narinig niya ang boses ng bata na sumigaw ng wow at noong umiti ito napaiwas na nga lamang ng tingin si Adrian. Sabay iling. Imposible. Bulungan ni Adrian. Adrian? Biglang tawag ni Go Francis sa kanya kaya napabaling na nga lamang siya ng tingin sa matanda. Are you okay? Tumango lang si Adrian sabay ngiti. Yes, I'm fine dad. Tara na. Baka gutom na kayo. Tumawa na nga lamang si Go Francis. Gutom na nga ako eh. Excited na akong kumain. Sabay na nga silang lumakad papasok ng restaurant. At habang naglalakad sila, nilingon ni Adrian ang direksyon ng bata. Nakasakay na nga ito ng tricycle kasama ang ginang at nakaalis na pala. Sa kabilang dako, nasa mall na nga sina Lyra at Bianca. Nakabuntot lang si Lyra kay Bianca habang seryosong namimili ng sapatos sa mamahaling brand si Bianca. Mag-iisang oras na nga sila sa loob ng mall pero wala pa ring nahahanap na sapatos si Bianca. Importante raw na makahanap si Bianca ng magandang sapatos dahil isusuot niya sa mismong kasal nila ni Adrian. Importante sa akin ang sapatos, sabi ni Bianca habang pinapadaan ng daliri sa nakahilerang mga sapatos. Dahil nakilala ko si Adrian dahil sa sapatos ko. Tumawa si Bianca. Paanong? Dahil sa sapatos niyo po? Tanong naman ni Lyra. Medyo nakakahiya pero panimula nga ni Bianca. Nagmamadali ako noon dahil malilate lang ako sa klase. Sa sobrang pagmamadali ko, namali ako ng apak sa hagdan kaya nahulog ako. Natanggal sapatos ko noon. Si Adrian ang una at nag-iisang lumapit sa akin para tulungan ako. Siya rin mismo ang nagsuot ng sapatos ko. Feeling ko nga noon, ako si Cinderella at nahanap ko si Prince Charming ko. Napatitig na nga lamang si Lyra sa mukha ni Bianca. Umaapaw mula sa mga mata nito ang pagmamahal at halata rin sa mga ngiti nitong mahal nito si Adrian. Pumihit paharap si Bianca kay Lyra. Ikaw Lyra, pwede mo bang ikwento ang tungkol sa first love mo? Napakurap si Lyra. Kung first love niya baka masisante nga siya dahil pareho nga silang dalawa ng first love. Ang kaibahan lang, hindi maganda ang huling pag-uusap nilang dalawa ng first love niya. Na dahilan kaya hanggang ngayon, galit pa rin ito sa kanya. Umiling na nga lamang si Lyra. Naku, wala ko niyan, mami. Tumawa si Bianca. May sasabihin pang sana ito, pero dumating na ang sales lady na may bitbit ng sapatos ni Bianca na naka-shopping bag na. May iba pang bibilhin si Bianca, kaya umalis na nga kagad sila sa store na yon at nagpunta sa iba. Tigli-5 shopping bag sa magkabilang kamay ang bitbit ni Lyra nung umuwi na nga sila ni Bianca. Kakapasok lang nila sa mansyon at nasa living room na nga sila nang makatanggap si Lyra ng tawag mula kay Tita Eliza. Hello tita? Sagot ni Lyra sa tawag habang nilalapag sa sofa ang bitbit na bags. Lyra, it's me Kai. Natataranta at paiyak na sabi ng ginang kaya natigilan si Lyra at naalarma. Bakit po? Ano pong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Lyra. Nasa ospital kami ngayon. Hindi ko alam na. Hindi na nga natapos ni Lyra at Tita Eliza ang pag-uusap dahil mabilis na naibaba nga ni Lyra ang tawag. Binitawan niya lahat ng bags at walang sabi-sabing tumakbo palabas ng mansyon. Kung gaano kabilis ang kabog ng dibdib niya, ganun din ang bilis ng paghakbang niya palabas. Nakalimutan niya na pumara ng tricycle sa sobrang pagmamadali. Ang nasa utak niya lang ay kailangan nga niyang pumunta kaagad sa ospital. Natigil lang sa pagtakbo si Lyra nang may kotseng sumalubong sa kanya. Bumaba ang driver ng kotse na si Adrian pala at saka tinapunan ng matalim na tingin si Lyra. Gusto mo bang mamatay? Sermon pa nga ni Adrian. Humakbang si Lyra papalapit kay Adrian. Tulungan mo ako. Sa ospital. Kailangan kong pumunta ng ospital ngayon din. Medyo utal-utal pa nga na saad ng babae. Nagsalubong naman ang kilay ni Adrian.
What? Ano namang gagawin mo doon? Si Mikay. Kailangan ako ni Mikay. Mabilis na sabi ni Lyra. Nababahala na nga rin si Adrian. Dahil sa pagiging taranta ni Lyra, kaya naman pumayag na nga si Adrian na ihatid papuntang ospital si Lyra. Habang nasa biyahe sila, hindi mapakali si Lyra at umiiyak na. Gusto sanang magtanong ni Adrian kung anong mangyari at kung sino. Si Mikay, kaso galit nga pala siya dapat kay Lyra. Pagkarating nga nila ng ospital, bumaba kaagad si Lyra at mabilis na tumakbo papasok. Sumunod naman kaagad si Adrian dahil gusto niyang malaman kung sino si Mikay at bakit alalang-alala si Lyra dito. Dumiretso si Lyra sa emergency room at inis-isa ang mga bed para hanapin si Mikay. Nakita ni Lyra si Tita Eliza na nakatayo sa tapat ng pinakadulong bed kaya mabilis nga siyang lumapit dito. Tita Eliza! Tawag nga ni Lyra. Sa ginang kaya napabaling ito ng tingin sa kanya. Ano pong nangyari? Nagsimulang humagulgol ang ginang. Lyra, I'm sorry. Hindi ko alam na may mani sa ice cream na binili ko sa kanya kanina. Iyak nga ni Tita Eliza. Kumapit sa braso niya si Tita Eliza na papikit na nga lamang. Allergic sa mani si Mikay. Na-trigger din ito ang asthma ng bata. Nangimulat ni Lyra ang mga mata. Dumampi kagad ang tingin niya sa anak. Na nakahiga ngayon sa kama at may oxygen mask na suot. Kalahating dilat ang mga mata ni Mikay at masyadong ubos ang energy nito para bumangon pero nakapagsalita pa nga. Mama! Halos pabulong na sambit ni Mikay. Mabilis na lumapit si Lyra sa kama at umupo sa tabi ng anak. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Mikay, saka dinampi sa pisngi niya. I'm sorry, prinsesa ko, sabi ni Lyra, habang tumutulo pa rin ang luha. Mahinang umiling si Mikay. Okay lang ako, Mama. Hindi din po kasalanan ni Tita Eliza. Hindi niya po alam na bawal po sa akin ng peanuts. Huwag ka na pong magalit sa kanya. Nakagat na nga lamang ni Lyra ang labet sa katumango. Hinalikan niya ang kamay ng anak habang paulit-ulit na nagsusori. Mananatili pa sila sa ospital dahil i-check pa ng doktor si Mikay. At habang naghihintay sila, nasa tapat lang sila ng cashier dahil ayaw ni Lyra na mawala sa paningin niya si Mikay. Nasa tabi niya si Adrian habang si Tita Eliza lumabas nga muna para bumili ng maiinom. So may anak ka? Tanong bigla ni Adrian. Nagbaling ng tingin si Lyra kay Adrian. Salamat sa paghatid mo sa akin dito, sir. Hindi ba kayo busy? Baka may appointment pa kayo. Inanggulo ni Adrian ang ulo. Sagutin mo muna ang tanong ko. Napabuga ng hangin si Lyra. Oo, anak ko si Mikay. Ilang taon na siya? Sunod na tanong pa nga kaagad nito. 4. Sagot niya naman. Ilang segundong natahimik si Adrian bago ito nagtanong ulit. Sino nga ma? Napapikit na nga lamang si Lyra. Lyra, sino nga ma? Pagulit nga ni Adrian sa tanong pero mas diniina ng bawat salita. Patay na siya. Simpleng sagot ni Lyra. Seaman, nalunod ang barkong minamaneho niya. Natawa nga si Adrian. Seaman pero nagtatrabaho kang maid ngayon? Hindi ba dapat mayaman ka ngayon kung ganun? Gusto mo ang may maraming pera, hindi ba? Kaya mo nga ako iniwan. Adrian. Hindi maiwasang tawagin ni Lyra ang pangalan ng amo. Pwede ba? Tapos na yun. Naiintindihan kong galit ka pa rin sa akin pero tama na, please. Matalim siyang tinitigan ni Adrian. May sasabihin pa sana ito pero tumunog ang cellphone nito. Pareho silang napatingin sa screen at nakita ngang si Bianca ang tumatawag. Nagbuga ng hangin si Lyra. Hinahanap ka na ng fiancé mo. Binigyan siya ni Adrian ng huling titig bago ito nagmarcha paalis. Nakahinga naman ng maluwag si Lyra. Ngayon lang din nag-sink in sa utak niya kung gaano siya katanga dahil sa lahat ng tao. Si Adrian pa talaga ang nilapitan niya kanina. Sigurado siyang hindi naniniwala si Adrian sa sinabi niya.
Kaya naman namomroblema nga siya kung ano ang sasabihin kung sakaling magtanong na naman ito tungkol kay Mikay. Nalaman ni Bianca ang nangyari kay Mikay, kaya naman binigyan siya ni Bianca ng day off para matutukan ng pag-aalaga kay Mikay. Gusto pa nga sana nitong magbigay ng tulong kaso tinanggihan ni Lyra. Sa mga sumunod na araw, hindi kinausap ni Adrian si Lyra. Naintindihan naman ni Lyra, mas naging close na nga rin si Lyra kay Bianca at sumasama si Lyra sa babae kapag umaalis ito para sa food tasting at iba pang preparasyon nito para sa kasal dahil plano nilang dito sa Pilipinas magpakasal. What do you think, Lyra? Tanong nga ni Bianca habang umiikot para maipakita ang suot nitong bridal gown. Ngumiti si Lyra. Maganda ma'am, bagay po sa inyo. Humagikgik si Bianca. Sa tingin mo pasado kaya ito kay Adrian? Napakurap-kurap nga si Lyra. Oo naman, kahit ano naman pong sigurong suotin niyo maganda po sa paningin niya. Natawa si Bianca, bago pumihit paharap kay Lyra at saka nagbuga ng hangin. He's really a great guy. Ang swerte ng taong mamahalin niya. Natawa nga si Lyra. Ang swerte mo ma'am. Natawa si Bianca at tumango-tango. Natapos na ang gown fitting kaya umalis na nga ng boutique sina Lyra. Uuwi na nga sila ngayon. Pero habang nasa biyahe sila, tumawag ang mama ni Bianca at gusto nitong sumaglit muna sila sa bahay nito. Kaya doon na nga sila napunta para mag-dinner dahil malapit na nga ring gumabi. Sa isang subdivision, nakatira ang parents ni Bianca. At mukhang may party pala dahil may ibang bisita pagkarating nila. Nasa likod lang si Bianca, si Lyra, habang maraming binabati at kinakausap. Si Bianca, mukhang nandito rin si Adrian dahil nabanggit ng isang bisita. Pinakilala ni Bianca si Lyra sa parents nito. Bago dumiretso sa kusina si Lyra para tumulong sa ibang kasambahay na busy sa pagsaserve ng mga bisita. Nabisi si Lyra kaya hindi nga niya masyadong napapansin ang ibang mga nasa party. Nung lumalim na ang gabi, kumonti na nga ang mga bisita. Nilibot ni Lyra ang paningin para hanapin si Adrian, pero hindi niya ito nakita. At mukhang napansin din ni Bianca na wala ito. Lyra, tulungan mo akong hanapin si Adrian. Nag-alala lang sabi nga ni Bianca habang papalapit kay Lyra. Nakainom yon, baka anong mangyari sa kanya? Sige mama ko na pong maghahanap sa kanya sa taas. Sagot naman ni Lyra. Mabilis na umakyat si Lyra sa ikalawang palapag para hanapin si Adrian. Medyo mabilis ngang lumawak ang buong bahay at maraming rooms kaya natatagalan siya sa paghahanap. Sir Adrian? Pagtawag ni Lyra sa binata habang isa-isang kinakatok nga ang mga pinto at binubuksan. May bumubulong kay Lyra na dumiretso sa pinakadulong pinto sa hallway, kung saan ang library. Kaya naman dumiretso siya roon at diretso na nga lamang ding binuksan ang pinto. Bumungad kaagad kay Lyra ang nagtatangkarang shelves ng mga libro. Di mga light sa buong silid. Tanging ilaw mula sa glass window ang nagbibigay liwanag sa silid. Dumapo ang paningin ni Lyra sa lalaking nakatihaya sa sofa at nakapikit. May katabi itong dalawang bote ng alak, ang isa ay wala ng laman habang may kalahati pa ang isa. Sir Adrian, humakbang si Lyra papalapit sa binata. Hinahanap na po kayo ni Ma'am Bianca, sir. Sinubukan ni Lyra na sundutin nga ang braso nito, pero hindi ito nagising. Bahagyang niyugyug ni Lyra ang braso ni Adrian pero hindi pa rin talaga nagising. Napabuga si Lyra ng hangin. Tatawagin ko na lang po si Ma'am Bianca. Lyra, biglang bulong ni Adrian. Malalim ang boses nito at mukhang nananaginip nga. Napakurap si Lyra at naramdaman nga niyang tumalo ng puso niya. Hindi nga niya alam kung ano ang kanyang marereact. Ano naman kayang napapanaginipan nito at pati pangalan niya ay involved. Sir, bangon na po, hinahanap kayo ni Ma'am. Sinubukan ni Lyra na alalayan patayo si Adrian kaso masyado itong mabigat. Kaya naman, noong dumausdos ito pahiga sa sofa nasama si Lyra at nadaganan ni Adrian ang kanyang braso. Nagbuga ulit ng hangin si Lyra. Sir Adrian,
Hindi na natapos pa ang sasabihin ni Lyra dahil nagbuka nga ng mga mata si Adrian at nasalubong nga niya ang mapupungay na mga mata ni Adrian. Ilang segundong tumitig si Lyra kay Adrian. Nagulat na nga lamang si Lyra nang marahang dumampi ang mainit na palad ni Adrian sa pisngi niya. We were together for almost 5 years. Bulong nga ang panimula ni Adrian. Lasing pa rin. Okay naman tayo ah. Wala namang problema sa atin. Kaya nagtaka ako. Bakit tayo humantong sa ganito? Napakurap si Lyra. Baka iniisip nga nitong si Bianca siya. Hindi na nga lamang pinansin ni Lyra ang mga sinasabi nito dahil lasing ito. Sir, hinahanap na po kayo ni Ma'am Bianca. Nasa baba. Lyra. Husky na nga ang boses ni Adrian. Nahigit ni Lyra ang hininga. Nang humaplos ang daliri ni Adrian sa pisngi niya, na para bang isa siyang manikang babasagin sa sobrang lambot. Sabay tayong nangarap. Nangako tayong sasamahan natin ang isa't isa sa hirap at ginawa. At sa paggamit ng mga pangarap natin, Lyra, you broke your promise to me. Habang pinapakinggan ni Lyra si Adrian, napalunok na nga lamang siya at napaiwas ng tingin. Kailangan, Adrian. Sa wakas nakapagsalita na nga rin si Lyra. Wala kang maaabot kung mananatili ka sa tabi ko. Mas importanteng maabot mo ang mga pangarap mo kaysa sa akin. But you were the dream, Lyra. Sagot ni Adrian. Rumihistro nga ang kirot at panghihinayang sa mga mata ni Adrian. I was so willing to risk everything for you. Walang silbi ang mga pangarap ko kung hindi ikaw ang kasama kong tumupad ng mga yun. Mariing napapikit si Lyra. Nanginginig na nga ang boses at paghinga ni Lyra. Adrian, wag mong kalimutang may fiancé ka. Si Mikay. Sa halipay sabi ni Adrian, inignore ang sinabi nga ng babae. Anak ba natin siya? Anak ko ba siya? Na hindi ko man lamang alam na anak ko pala siya. Kahit na, may time pala na siya na mismo yung nagabot sa akin ng labada mo. Lasing ka lang. Matulog ka na nga lang muna. Tumayo si Lyra at aalis na nga sana siya pero biglang hinawakan ni Adrian ang braso niya at hinila siya pabalik kaya napasinghap si Lyra. Parang tumatagos sa kaluluwa niya ang titig ni Adrian. I hated you for pushing me away. Kung hindi ko ginawa yun, sa tingin mo, magiging ganyan ka ka-successful, Adrian? Kung tayo pa rin hanggang ngayon, sigurado kung pareho tayong nahihirapan ngayon. Naalala mo ang sinabi ko noon? Na ayaw mo sa akin dahil wala akong pera. Na mahirap lang ako. Na wala akong mararating sa buhay. Isa-isang sabi nga ni Adrian at napapikit na nga lamang si Lyra. Yun nga ang dinahilan niya kung bakit nga iniwan niya ang lalaki. Labag sa loob naman talagang sabihin niya yon kay Adrian. Mahirap lang si Lyra. Ulila pa. Si Adrian maraming pangarap, malaki ang tsansa sa buhay. Ayaw namang hadlangan ni Lyra ang pag-angat ni Adrian sa buhay. Masakit din sa kanya pero kinailangan niyang saktan si Adrian para tumuloy ito, paalis ng bansa. Kaya ako nagsumikap dahil gusto kong pagbalik ko. Iisipin mong nagkamali kang iwan ako, na nagkamali kang saktan ako. Hindi nakapagsalita si Lyra at may namumuong kung ano sa lalamunan niya. Kaya napalunok na nga lamang siya. Umiinit na nga rin ang mga mata niya. Lyra, it's still you. It's always been you. Bulong nga ni Adrian. Hinaplos ulit ni Adrian ang mukha niya. Parang sinasaksak ng ilang daang kutsilyo ang puso ni Lyra. Hindi na nga niya nakayanan kaya marahas nga niyang tinulak papalayo si Adrian. Malalaki ang hakbang na lumakad nga siya. Paalis, pero pagbukas ni Lyra ng pinto, napaigtad siya dahil nakatayo nga siya sa labas. Si Bianca at mukhang kararating lang. Nakita mo ba siya, Lyra? Nag-aalalang tanong pa nga ni Bianca. Pinilit ni Lyra ngumiti, pero kinakabahan siya. Nandito po siya sa loob, lasing na lasing po yata nakatulog eh. Gumilid si Lyra. Kaya pumasok na nga si Bianca at lumapit kaagad si Bianca kay Adrian at sinubukan itong gisingin. Kaso ayaw bumangon ni Adrian. Napabuga ng hangin si Bianca bago
nagbaling ng tingin kay Lyra. Lyra, you can leave now. Dito na lang muna kasi matutulog kami dito, bukas na kami uuwi. Sabihan mo si Manong Drew na ihatid ka na pa uwi. Mabilis na tumango si Lyra. Sige po ma'am. Tinapunan ni Lyra ng huling titig ang itsura ni Adrian bago siya tuluyang umalis doon at umuwi na nga. Kinabukasan ay day off ni Lyra. Nagpasalamat nga siyang nataon ang day off niya ngayon dahil hindi niya alam kung paano haharapin si Adrian. At mas lalo na nga si Bianca pagkatapos ng pag-uusap nga nila ni Adrian. Para hindi masayang ang oras ni Lyra, naglabad nga ulit siya kay Tita Eliza at para may kalaro nga si Mikay. Ayaw pa nga sana ni Tita Eliza dahil day off niya, pero mapilit talaga si Lyra. Nung natapos na maglabas si Lyra, hinanap niya kaagad si Mikay para kumain nga ng tanghalian. Kaso pagdating ni Lyra sa kusina, nagulat siya dahil may kasama sina Tita Eliza at Mikay na hindi niya inaasahan. Lahat sila ay napabaling ng tingin kay Lyra. Pagdating niya, ang lawak-lawak ng ngiti ni Mikay at may bitbit nga itong isang box ng marshmallow brand na paborito nga nito. Mama! Masayang bati nga ni Mikay sabay kaway sa kanya. Come here, Mama. Nandito po ang friend mo. Visit ka daw po niya. Napakurap si Lyra at napatingin na nga lamang kay Adrian na nakangiti ang mga labi pero nanunusok nga ang tingin sa kanya. Pilit ngumiti si Lyra. Malalaki ang hakbang na lumapit siya kay Tita Eliza. Tita Eliza, pwede po bang ilabas muna si Mikay? Saglit lang po. Malisyosong tinapunan naman ni Eliza nang tingin si Adrian bago tumango. Dinampot kaagad ni Tita Eliza si Mikay. At nung nakaalis na nga ang dalawa, pumihit nga si Lyra paharap kay Adrian. Anong ginagawa mo rito? Tanong kaagad ni Lyra kay Adrian. Nagangat ng kilay si Adrian. Bakit bawal ba? Tinanggap ako ng may-ari. Patay mali siyang sabi na nga lamang nito. Napahawak si Lyra sa noo. Please, umalis ka na. Baka ano pang? Ayoko. Mariing tanggi naman ni Adrian. I want to spend some time with my daughter. Hindi nga sa'yo si Mikay. Tumaas na nga ang boses ni Lyra dahil nai-stress na nga talaga siya. Umangat nga ang gilid ng labi ni Adrian. Really? Allergic siya sa mani. Pareho kami. Mahilig din siya sa malasadong itlog pati sa vanilla na flavor. You know I can prove you wrong with just one call. Alam mong malakas ang kutob ko at palaging tama ang hinala ko. Kaya wag ka nang umangal pa, Lyra. Napakurap na nga lamang si Lyra nang biglang lumakad si Adrian papalapit sa kanya. Nagsisimula ng kumalabog ang puso ni Lyra dahil sa lalim nga ng titig ni Adrian sa kanya. Kaya unti-unting napaatras. Napasinghap si Lyra nang tumama ang puweta niya sa lababo. Tinukod naman ni Adrian ang mga kamay sa magkabilang gilid ni Lyra para wala ngang kawala. Nahigit ni Lyra ang hininga nang mas nilapit pa nga ni Adrian ang mukha sa kanya. Lasing ako kagabi pero hindi ko nakakalimutan ang mga pinag-usapan natin. Bulong ni Adrian. Bumaba pa nga ang mga mata nito sa labi niya nang ilang segundo bago binalik sa mga mata niya. Napalunok si Lyra. Adrian. Umangat ang gilid nga ng labi ni Adrian bago itong matras, papalayo. Don't worry, nandito ako para kay Mikay lang. Tahimik na sinundan nga ni Lyra ng tingin ang papalayong bulto ni Adrian. Napapikit na nga lamang si Lyra at napahilot sa noo. Malaking problema ang kakaharapin niya. Panigurado kapag nalaman nga ito ni Bianca. Lumabas si Lyra at nakita niya sa front yard na naglalaro ng habul-habulan sina Mikay at Adrian. Tumatawa naman si Tita Eliza na nakaupo nga sa may bubong habang nanunod sa kanila. Napatitig si Lyra sa masayang mukha ng anak bago nalipat nga sa kanya kay Adrian. Nakagat na nga lamang ni Lyra ang ibabang labi. Dahil may anggulo nga, nakamukhang kamukha talaga ni Adrian, si Mikay. Kahit pa nga kay Lyra, naman talaga ang itsura ni Mikay. Hinuli ni Adrian si Mikay at sakay nangat.
Umalingaw-ngaw ang hagikik ng bata at marahang tawa ni Adrian. Sa loob-loob ni Lyra, parang hinahaplos ng mainit na kamay ang puso niya. Isang view na to sa mga pinapangarap ni Lyra na makita. Tinuro ni Mikay si Lyra kaya kaagad nang initian nga ni Lyra ang anak. Nalipat nga ang paningin niya kay Adrian na nakatitig din sa kanya. Ang ngiti nito ay abot nga sa mga mata nito at iniwas na nga lamang ni Lyra ang tingin. Maghahanda lang ako ng tanghalian. Paalam nga ni Lyra bago mabilis na lumakad papuntang kusina para magluto na ng makakain. Hinuhugasan na nga ni Lyra ang mga sangkap nang biglang dumating si Tita Eliza at tumabi sa kanya. Tama bang hinala ko sa kung sino ang taong yun, Lyra? Tanong nga ng ginang. Nagbuga ng hangin si Lyra. Tita, mas maayos naman na makilala na ni Mikay ang ama niya pero Lyra. Humarap sa kanya si Tita Eliza. Fiancé ng anak ni Govion, di ba? Wala naman akong planong makipagbalikan sa kanya, tita. Sagot ni Lyra. Hindi ko gawain ang manira ng relasyon ng iba. Mukhang hindi kayo pareho ng opinyon ng lalaking yun, Lyra. Sabi nga ni Tita Eliza. Kaya napatingin nga si Lyra sa ginang. Hindi na ulit nagsalita pa si Tita Eliza at nagpatuloy na nga lamang sa paglilinis ng lulutuan. Napailing na lamang si Lyra bago rin tinuloy ang ginagawa. Buong araw ay kasama nila si Adrian. Kahit na pinapaalis nga ito ni Lyra, ayaw patinag nga ng binata. Minsan may tumatawag sa cellphone nito pero ayaw namang sagutin. Napagod kakalaro si Mikay at nakatulog agad. Pagkatapos maghapunan kaya sa bahay ni Tita Eliza muna sila magpapalipas ng gabi. At kasama pa rin nila si Adrian na nakatayo ngayon sa gilid ng kama habang kinukumutan si Lyra. At si Mikay at inaayos din sa kama. Pwede ka nang umuwi. Malamig nga na saad nga ni Lyra kay Adrian. She's your carbon copy. Pag-iba nga ni Adrian sa usapan. Tumawa ito bigla. Natupad pala ang sinabi kong gagawa tayo ng mini Lyra. Matalim na tinapunan nga ni Lyra ng tingin si Adrian kaya natigil ito sa pagtawa pero nandoon pa rin ang nangaasar ng ngiti nga nito. Kung ayaw mong umalis, sige, ako na lang ang uuwi sa amin. Tumayo si Lyra at lumakad nga paalis. Pero bago nga niya, mahila pa bukas ang pinto hinawakan ni Adrian ang braso niya at hinila siya paharap dito. Napakurap si Lyra. Nang isinandal nga siya ni Adrian sa nakasaradong pinto at dumukwang nga ito papalapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Natatarantang tanong ni Lyra. You think hahayaan kitang itulak ulit ako palayo? Ngayon pang alam kong may Mikay pala tayo? Bulong ni Adrian. Adrian, nahihibang ka na ba? May fiancé ka. Sinubukang itulak nga ni Lyra si Adrian papalayo pero hinuli lang ng lalaki ang kamay niya. Plano mo bang gawin akong kabit? Hindi ka magiging kabit. Sagot ni Adrian. Anak ng governor si Bianca. Pipiliin mo talaga siyang iwan para sa isang kagaya ko? Tumigil ka, Adrian. Bakit? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo, Lyra? Na hindi ka karapat-dapat sa akin dahil tingin mo mababa kang uri ng tao? Mas lumapit si Adrian sa kanya. Nahigit ni Lyra ang hininga. I'm not breaking my promise. Nasasamahan ka sa hirap, Lyra. Wala akong pakialam. Kaya ko namang magsikap para sa atin kung pera ang inaalala mo. Unti-unting nilapit ni Adrian ang mukha nito kay Lyra. Hindi sumusunod ang katawan ni Lyra sa gusto ng utak niya. Nanatili nga siyang nakatitig kay Adrian habang lumalapit ito. Pero nung ilang metro na nga lamang ang layo ng labi niya, nagawa pa ni Lyra. Naiiwas ang muka. Napapikit na nga lamang si Lyra nang maramdaman ang ilong ni Adrian na dumampi sa pisngi niya. At ang mainit nga nitong hininga na tumatama sa balat niya. Hindi tama tong ginagawa mo, Adrian. Bulong ni Lyra. Hindi nagsalita si Adrian. Narinig ni Lyra na bumukas nga ang pinto. Gumilid si Adrian bago diretsyong lumabas at sinarado ulit ang pinto. Napasandal na nga lamang si Lyra sa pinto at nagpadausdos, pababa.
Naihilamos niya ang mga palad sa muka. Sa loob-loob ni Lyra, alam niyang may tinago nga na nararamdaman kay Adrian kaya nababahala siya. At natatakot kung magpapatuloy si Adrian sa ginagawa nito. Dahil baka bumigay nga siya. At mas lalala pa nga ang sitwasyon nila. Kinabukasan, pumasok si Lyra sa trabaho na parang wala lang. Sinusubukan niyang maging normal habang kasama si Bianca at Adrian na namimili ng gagawing singsing sa darating na kasal ng dalawa. Nasa likuran lang nila si Lyra, nakabuntot. This one looks pretty. Malambot nga ang boses na sabi nga ni Bianca habang tinuturo ang singsing na nasa loob ng glass shelf. Do you think it will match my gown? Nagangat ng tingin si Bianca kay Adrian. Tumingin naman pabalik si Adrian kay Bianca bago tumango. Anything will suit you. Tipid na sagot nga ni Adrian. Excited nung humarap nga si Bianca sa sales lady. Napaiwas na lang ng tingin si Lyra. Ang sabi ni Adrian, wala na itong planong pakawalan si Lyra lalo pat may anak sila. Muntikan pa siyang halikan nito kagabi. Lahat ng yun. Pero plano pa rin pala nitong ituloy ang kasal nila ni Bianca. Isa talagang malaking hayop si Adrian. Hindi umiimik si Lyra kung hindi kakausapin ni Bianca noong bumabiyahe na sila pa uwi. Hindi naman pinapansin ni Lyra si Adrian kahit napapansin niyang panay ang sulyap ni Adrian sa kanya. Pagkarating nila sa mansyon, hinanda kaagad ni Lyra ang bathroom para makaligo na si Bianca. Habang naglalagay ng nakatuping bathrobe si Lyra sa ibabaw ng kama ni Bianca, biglang pumasok na may bitbit na 2 bote ng wine si Bianca. Lyra, do you drink? Tanong pa nga ni Bianca. Napakurap si Lyra. Kapag may okasyon lang po. Great, my wedding will be in 2 weeks. Treat this moment as a celebration. Inangat ni Bianca ang 2 bote bago tumakbo papalapit sa kanya. Tinabutan siya ng wine glass. Saka binuhusan ng wine. Bottoms up! Hindi po ba muna kayo maliligo? Tanong ni Lyra. Mamaya na. Tumawa pa nga si Bianca. Let's have some fun muna. Cheers! Hindi talaga umiinom si Lyra. Ang huling beses na uminom at nalasing siya ay noong sila pa ni Adrian. Natatakot siyang uminom ulit dahil noong huling beses siyang nalasing, may mikay na nabuo. Pero wala siyang choice dahil ang amo na niya mismo ang nag-aya. Dala na rin siguro ng guilt, kaya pumayag siya. Naubos nilang 2 ang mga boteng dinala ni Bianca. Nadagdagan pa nga, kaya ika-4 na itong iniinom nila ngayon. Kung ano-ano lang ang pinag-uusapan nilang 2 habang umiinom. Nahihilo na si Lyra at nanghihina na siya. Dahil mababa lang ang alcohol tolerance niya. Ma'am, CR lang po ako saglit. Paalam ni Lyra sabay tayo. Nakatihaya sa kama si Bianca at mukhang lasing na rin dahil hagikik ng hagikik. Inangat lang nito ang kamay na naka-thumbs up kaya lumabas na ng kwarto si Lyra para mag-CR sa common na CR sa dulo ng hallway. Nahihilo na talaga si Lyra kaya napasandal siya sa pader habang naglalakad. Ni hindi niya alam kung tama pa ba ang dinadaanan niya. Nasusuka na si Lyra, kaya ang unang pintong nahawakan niya ay binuksan niya na at saka siya pumasok. Akala niya bubungad sa kanya ay inidoro, pero natigilan siya nang ang bumungad sa kanya ay si Adrian na topless at tanging tuwalya lang ang nakabalot sa bewang. Mukhang katatapos lang nito maligo. Napakurap si Lyra. Sorry, akala ko ito ang CR. Hindi na nga natapos ni Lyra ang sasabihin dahil naduduwal na siya. You're drunk? Lumakad pa palapit sa kanya si Adrian. Bakit ka umiinom? Alam mong lightweight ka. Hindi na nakaangal si Lyra nang alalayan siya ni Adrian papuntang bathroom sa kwarto nito. Noong nakita ni Lyra ang inidoro, biglang pumilipit ang tiyan niya. Kaya naman lumuhod na siya sa harap ng inidoro at sinuka lahat ng kinain niya ngayong araw, pati ang nakain niya kahapon. Hinahagod ni Adrian ang likod niya
habang nanghihina na siya, kakasuka. Noong natapos siya, napayakap na lang siya sa inidoro. Stand up. I will wash your face for you. Alok ni Adrian, sabay marahang angat sa kaniya, papunta sa sink. Hinang-hina na siya at nahihilo na rin, kaya hinayaan lang niya si Adrian. Noong pupunasan na ni Adrian ang mukha niya, pinaharap siya ni Adrian dito. Habang dinadampi ni Adrian ang tuwalya sa mukha niya, napatitig na lang si Lyra sa bagong ligo na mukha ni Adrian. Ilang taon nang lumipas ang pogi mo pa rin. Karal-kalang boses nga na saad nga ni Lyra. Natigilan si Adrian at napatitig kay Lyra. Kung magigik naman ang babae sabay kinurot nga ang pisngi ng lalaki. Stop. Maring saad ni Adrian. This is why I didn't like seeing you drunk. Lumalabas ang flirting skills mo kapag lasing ka. Flirting skills, ha? Inanggulo ni Lyra ang ulo niya. Nahaakit ka sa ginawa kong pagkurot sa pisngi mo? Ikaw yatang malandi eh. Tumawa pa nga si Lyra. Hindi na nagsalita pa si Adrian at nagpatuloy lang sa pagpupunas sa mukha nga ni Lyra. Tahimik na tinitigan naman ni Lyra si Adrian. I'm happy na sensado ka na sa buhay, Ad. Worth it naman pala ang pagbiyak ko sa puso nating 5 years ago. Wala akong ibang hanggang gustong mangyari kundi ang makita kang umangat sa buhay. Kahit pa hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin ang ginawa ko sa'yo. Natigilan si Adrian. Binaba ni Adrian ang hawak na tuwalya. Do you still love me? Tanong na nga lamang nito. Napayo ko si Lyra. Masaya ako para sa'yo. Hinawakan ni Adrian ang baba ni Lyra sa kainangatang mukha ng babae. Do you still love me? Mariing pag-uulit nga ni Adrian sa tanong niya. Napalunok si Lyra. Importante pa ba yun? Ikakasal ka na, Adrian. Isang salita lang ang sagot. Sa tanong ko, Lyra. Tinukod nga ni Adrian ang magkabilang kamay sa bawat gilid nga ni Lyra. Mahal mo pa ba ako? Ilang segundong natahimik si Lyra. Tinatansya ang sasabihin. Mahal pa rin. Maiksing saad nga nito. Walang sabi-sabing inatake ni Adrian ang labi ni Lyra. Napapikit na lang si Lyra nang maramdaman ang paggalaw ng labi ni Adrian. Puno ng pananabik at init ang bawat dampi ng mga labi nito sa kanya. Napasinghap si Lyra nang hawakan ni Adrian ang magkabilang bewang niya. Inangat siya at pinaupo sa ibabaw ng lababo bago inatake ulit ang mga labi niyang namumula na dahil sa intensidad ng mga halik nito. Napahawak na lang si Lyra sa balikat ni Adrian habang ginagantihan ang mga halik nito. Lumabas ang halinghing sa bibig ni Lyra nang kagatin ni Adrian ang ibabang labi niya bago ito lumayo sa kaniya para habulin ang hininga ng isa't isa. Parehong nalalasing at mapupungay ang mga matang nagtitigan sila sa isa't isa. Nahimasmasan na si Lyra at sa kanya lang natanto ang ginawa nila. Namilog ang mga mata niya't mabilis na tinulak papalayo si Adrian. Napahawak na lang si Lyra sa mga labi habang tumatakbo palabas ng kwarto ni Adrian at bumalik sa kwarto ni Bianca. Sunga-sunga mo talaga, Lyra! Paulit-ulit ang sabi ni Lyra habang tumatakbo nga. Pagbukas ni Lyra sa pinto ng kwarto ni Bianca, natigilan siya nang makitang nakatayo na sa tapat ng bintana si Bianca. May hawak itong wine glass na may laman at malalim ang iniisip. Marahang humakbang papasok si Lyra. You know, I'm always the smartest kid in class since kindergarten. Panimula nga ni Bianca. Sa pamilya namin ako ang pinakamatalino. Pumasa pa nga ako sa entrance exam sa isang international school eh. Pero alam mo, bakit hindi ako tumuloy kahit dream kong school yun? Humarap si Bianca kay Lyra. Dahil kay Adrian. Napalunok si Lyra. Love at first sight. Pagkatapos ko siyang makalala sa hagdan ng college, alam kong siya ang hinahanap kong lalaki. Mapait na umiti nga si Bianca. Kaso taken na pala siya noon. Mahal na mahal niya ang girlfriend niya. Niayaw nga niyang sumama kapag inaaya lumabas kasi sabi niya hinihintay siya ng girlfriend niya. Napakurap si Lyra. College pa lang,
Kilala na ni Bianca si Adrian? Ibig sabihin nun pati siya. Kilala ni Bianca. Masama na kung masama pero may parte sa akin na natuwa nung nalaman kong naghiwalay kayo. Napayuko si Bianca. Napaawang naman ang labi ni Lyra. Hinabol ko siya hanggang aburod, Lyra. Pinalabas kong coincidence lang pagkikita namin pero ang totoo, sinusundan ko talaga siya. Pinilit ko ang sarili ko sa kanya, kahit alam kong mahal ka pa rin niya. Rumihistro ang sakit sa nararamdaman ng puso ni Bianca sa mga mata nito. I took advantage of the fact that he was miserable and lonely. Kaya napapayag ko siyang maging boyfriend ko. Iniisip ko na baka matututunan ka rin niyang kalimutan, na matutunan niya ring mahalin ako. Kaya kahit ngayon mag-iisang taon pa lang kami, gusto kong ikasal na kagad kami. Napakurap si Lyra. Ma'am Bianca. Pero pagpapatuloy nga ni Bianca, nung nakita kita sa tapat ng gate namin, hindi yun ang first meeting natin, Lyra. Kilala na kita. College pa lang tayo, hindi mo lang ako naalala dahil hindi mo naman ako kilala. Hindi alam ni Lyra kung anong mararamdaman sa impormasyong sinasabi nga sa kanya. But the moment I saw you in front of our gate, I realized, umiling nga si Bianca. Tadhana ang kalaban ko. Hindi ako mananalo. Kaya kahit masakit, tinanggap kita sa mansyon dahil alam kong ikaw lang ang makakapagpasaya kay Adrian. Araw-araw ko nakikita si Adrian na sumusulyap sa'yo. Tinidiis ko kapag ikaw ang bukang bibig niya kahit sinasabi niyang kinamumuhian ka niya. Dahil alam kong deep inside, mahal ka pa rin niya. Pero paano ang kasal niyo, Ma'am Bianca? Ikakasal na kayo, di ba? Tarantang tanong nga ni Lyra. Hindi ko matatali ang taong ayaw magpatali sa akin, Lyra. Tumawa si Bianca, pero nangilid ang mga luha nito. Totoo pala talagang sinabi nilang ang mga matatalino ang pinakabobo at tanga pagdating sa pag-ibig. Napalunok si Lyra. Ma'am Bianca. Pinahid ni Bianca ang mga luha na nakangiti pa rin. It's okay, Lyra. Hindi ako galit sa'yo. Hindi ako magagalit sa'yo simula ngayon. Si Sante ka na, Lyra. Wala nang kasal na magaganap kaya wala ring personal maid na kailangan. Lumakad si Bianca, papalapit kay Lyra. Hinawakan nga nito ang pisngi ni Lyra pagkalapit nito. Nagunahan naman ang mga luha ng babae. Make him happy for me, Lyra. Pasagang boses na bilin nga ni Bianca. Hindi na rin napigilan ni Lyra ang sariling mga luha. Ipinulupot niya ang mga braso sa bewang ni Bianca at umiyak na rin. Gumanti ng yakap si Bianca at tahimik na umiyak habang hinahaplos ang buhok ni Bianca. Despite what happened tonight, I hope we still stay as friends, Lyra. Sabi ni Bianca habang umiiyak. I hope you won't hate me. Hindi rin ako magagalit sa'yo, Ma'am Bianca. Ang tanging nasabi ni Lyra. Ilang minuto pa silang nagyakapan at nagiyakan. Naawa si Lyra sa pinagdaanan ni Bianca, kaya gusto niyang aluin palalo ang babae, pero pinapauwi na siya ni Bianca. Kaya naman kahit gabi na, umuwi pa rin si Lyra. Noong nasa bahay na siya, ilang beses tumatawag sa kaniya si Adrian, na hindi niya naman sinasagot dahil pakiramdam niya, nagtataksil sila ni Adrian kay Bianca, kahit naman maayos na nakapag-usap si Lyra at Bianca. Dahil sa paningin ng lahat, engaged pa rin si Adrian kay Bianca. Hindi na muna bumalik si Lyra sa pagiging labandera kay Tita Alisa. Natanggap na ni Lyra ang sweldo niya mula sa pagiging personal maid ni Bianca, kaya ginamit niya yon para magbakasyon silang dalawa ni Mikay sa malayo. Hindi pa nakakapunta ng beach si Mikay dahil ayaw dalhin ni Lyra ang anak sa dagat. Natatakot siyang matrigger ang ubo nito kapag tumatagal sa tubig. Kaya naman ngayong bakasyon nila, dinala niya sa beach sa malayong probinsya ang anak. Nakahiga sa recliner si Lyra habang tinitingnan ng anak na bumubuo ng sandcastle kasama ang iba pang bata. Cute na cute si Lyra sa anak na nakasuot ng pink na one piece na may wavy na skirt at naka-twin pigtails ang buhok. May nakatali na floater sa magkabilang braso ng anak,
kahit hindi naman ito lumulusong sa dagat. Mikay, halika muna rito, sunscreen ko ulit. Tawag ni Lyra sa anak. Tumayo naman ang anak at kamapit kaagad. Hinihingal pa nga ito dahil sa pagtakbo. Mama, hindi ba susunod sa atin si Papa? Biglang tanong ni Mikay habang nilalagyan niya ng sunscreen ang braso nito. Natigilan si Lyra. Papa? Nasabi ko naman sa iyo na wala. Mama, alam ko na po. Narinig ko po kayong nag-talk ni Tita Eliza sa kitchen dati, yung lalaking friend mo po na nag-visit. Siya po ang papa ko, di ba? Tapos, siya din po minsan yung binigyan ko po nung nilabhan nyo, di ba po? Sabi nga ni Mikay kaya napaawang ang malabi ni Lyra. Naalala pala ng kanyang anak ang mga yon. Pati na nga rin nung minsang inutusan nga niya itong magdala ng labada sa lalaki. Napatitig na nga lamang si Lyra sa anak. Kahit kamukha niya si Mikay, namana naman ito ang utak ni Adrian. Nakagat na nga lamang ni Lyra ang ibabang labi. Hindi siya susunod sa atin, prinsesa ko. Nagpatuloy si Lyra sa paglalagay ng sunscreen sa braso ni Mikay. May work siya at hindi niya tayo love. Sinong may sabi? Biglang may nagsalita sa likuran ni Lyra, kaya napaigtad nga siya sa sobrang gulat. Nilingon ni Lyra ang nagsalita at napaawang na nga lamang ang mga labi niya nang makita si Adrian na nakaputing sando at Hawaiian shorts. Naka-sunglasses pa nga ito. Anong ginagawa mo rito? Natatarantang tanong ni Lyra. Hinahanap ako ng anak natin kaya dapat lang na pumunta ako, di ba? Sagot nga nito sabay tanggal ng sunglasses. Mapagbintang na tinapunan ni Lyra ng tingin ng anak. Na nagkibit balikat na nga lamang. Napahawak nga si Lyra sa noo. Dito ka lang muna. Kakausapin ko lang ang friend ko ha. Bilin nga ni Lyra sa anak. Ngumiti si Mikay. Baby brother po ang gusto ko. Napasinghap si Lyra sa sinabi ng anak. Mikay, saan mo yan natutunan? May tumikim sa likuran ni Mikay kaya napaangat ng tingin si Lyra roon. Tita Eliza? Naka one piece na swimsuit ang ginang at may fedora hat pa ito. Pakiramdam ni Lyra ay pinagtaksilan siya dahil si Tita Eliza ang kausap niya tungkol sa bakasyon nilang ito at nandito ito ngayon kasama si Adrian. Ako nang magbabantay kay Mikay. Alok ng ginang at marahang hinilanganganak papalapit. Kausapin mo muna ang friend mo. Malisyosong sabi nito. May sasabihin pa sana si Lyra. Pero hinawakan na nga ni Adrian ang kamay niya. At hinila na nga siya paalis. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lyra. Habang hinihila nga siya ni Adrian kung saan. Halos 2 linggo kitang hinahanap. Dahil gusto kitang kausapin. Sagot ni Adrian. Bakit? Tanong naman ni Lyra. Bianca broke off our engagement. Humarap si Adrian kay Lyra. Alam kong nag-usap kayo noong gabing yun. Sinabi niya sa akin ang lahat bago siya nagdesisyong hindi na ituloy ang kasal. Nagiwas nga ng tingin si Lyra. Mabait si Ma'am Bianca. Hindi niya deserve to. Tumango-tango naman ang lalaki. Simula pa lang alam naman niyang ikaw talaga ang mahal ko, Lyra. Deklara ni Adrian, kaya napangat ng tingin si Lyra sa binata. Kaya alam niya ring simula pa lang, hahantong din kami sa ganito. Alam ko naman na deserve niya rin ang pagmamahal na deserve niya. Hinila ulit ni Adrian si Lyra papunta sa walang taong CR. Nilak ni Adrian ang buong CR bago kinulong si Lyra sa pagitan ng mga bisig niya. Lyra, mahal kita. Bulong ni Adrian. Pwede ba tayong magsimula ulit? This time kasama na si Mikay. Nakagat na lang ni Lyra ang ibabang labi. Dumapo ang mga mata niya sa nakaawang na mga labi ni Adrian. Dumukwang siya papalapit at saka pinatakan ng halik ang mga labi ng binata. Yun na ang sagot ko, sabi ni Lyra. Umangat ang gilid ng mga labi ni Adrian bago yumuko at marahang dinampi ang mga labi nito sa mga labi ni Lyra. Marahan at puno ng pag-iingat ang galaw ng mga labi nito. I love you, bulong ni Adrian. Naramdaman ni Lyra na marahang dumadaplis ang mga labi nito sa labi niya habang nagsasalita.
Pinulupot ni Lyra ang braso sa leeg ni Adrian at marahang hinila papalapit. I love you. Bulong nga niya pabalik. Baby brother ang gusto ni Mikay. Pwede pa nating ihabol dahil 1 week lang bakasyon nyo rito, di ba? Bulong nga ni Adrian. Uy, ano ka ba? Sinasakyan mo naman yung bata eh. Kababati pa nga lang natin. Tinampal naman ni Lyra ang likod ni Adrian dahil sa biro nito. Pareho silang natawa. Walang pagdadalawang isip na inatake ni Adrian ang mga labi ni Lyra. Kung gaano karahan ang halik nito kanina, ay siya namang bilis at puno ng init na nagsasalubong ang mga labi nila. Pinatong ni Adrian si Lyra sa sink at noong bumaba sa leeg at dibdib ni Lyra ang mga halik ni Adrian, tinanggap na ni Lyra na hindi na nga nila malalabanan ng tadhana, kaya sa pangalawang pagkakataon, bubuksan niya ang pinto na si Adrian lang ang tanging may hawak ng susi sa puso at buhay niya. Kagaya ng pinangarap at pinangako nila noon sa isa't isa, sabay nilang bubuhayin si Mikay at ang mga magiging anak pa nila sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi nasusukuan ni Lyra si Adrian at maging si Adrian kay Lyra. Namuhay nga sila ng matiwasay at puno ng pagmamahal, lalo na ng pagkatapos nga ng kanilang kasal. Sila nga ang ikinasal sa na-prepare nga ni na Bianca at Adrian na dapat sa kasal nga nila. Pero dahil sila ang nagmamahalan, sila pa rin ang pinaglapit ng tadhana. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Lyra at Adrian. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian Ann Aliflor, Lili Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando,
Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.